Napakaswerteng araw pong muli sa inyong lahat, mga Sim-like-minded. Kamusta po kayo? Kamusta ang nakaraan nating content o yung topic na binahagi ko po sa inyo? May mga aha moment po ba tayo nakuha doon? Comment nyo lang po down below kung yung mga tututunan natin or mag-take down notes kayo. Kasi with that, pag nagko-comment pala kayo at pag nilalike nyo pala itong mga content o video na ginagawa ko, nasi-share din pala siya, na-spread sa iba. So the more po na ginagawa natin yon, the more po na dumadami yung makakapanood ng mga taong katulad natin. Hopefully, talagang katulad natin. Which is hindi lang hopefully, naniniwala ko na yung consciousness, yung awareness ng vibration ko right now, the more na makaka-attract tayo ng taong katulad mo, nanonood, mga katulad ko. Kung anong nagbabibrate sa aking energy, yun din na makakapanood talaga nito. Marami din po dyan mga silent viewers, sobrang silent lang talaga, nanonood lang talaga. Kung sino man po kayo, nasaan man po kayo, ako po ay sobrang nagpapasalamat kasi nandito po ngayon at pinapanood niyo po ito. And ako po ay nagpapasalamat kahit sa simple lang na pagla-like nyo, o kaya hindi man kayo mag-like o whatever, pero pag ito po ay sinabuhay nyo at may nagbago sa inyo, nakita nyo yung pagbabago, yung totoong pagbabago talaga, masaya na po ako. Yan po. So yun po, ang magiging topic naman po natin ngayong araw na to, ay tungkol naman po sa teaching na. Chapter 10 na po tayo. Kaya tara, umpisa na po natin. Hello everyone, once again, this is Rudy Gracerna. Maraming salamat pong muli at nandito tayo ngayon sa ating panibagong Jesus My Autobiography vlog. At ang babasahin na po natin, o ating topic for today ay tungkol na po sa chapter 10, teaching. Ayan. So yun po, babasahin ko muli siya in English and then papaliwanag ko po siya in Tagalog na kung saan madali pong maiintindihan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero siyempre po, baka pwede po kung mag-request. Mag-request po. Ano bang i-request? Biglang ganun, no? Request na i-share po natin to. Share po natin sa iba. Share din po natin sa mga Facebook account natin or via sa Instagram, yan, o kung ano man, kung sa mga platform para kumalat. At marami pang mga taong matuto at maintindihan itong mga binabahagi ni Jesus Christ. Through me. Yun na no? Actually, from Jesus, sumanib kay Tina Louise Spalding and then through me, translating it into Tagalog. Ayan. Okay. We have reached the point where Mary and I communicated about what to do with this information. Dumating na sa point si Mary at si Jesus Christ, pinag-uusapan na talaga nila kung anong gagawin nila dito sa mga impormasyon na nga nakukuha nila, nakukommunicate nila. You must understand, sabi ni Jesus Christ, kailangan daw natin maintindihan that we live relatively ordinary lives. Na si Jesus Christ at Mary Magdalene, yung asawa niya, ay nabubuhay lang po talaga ng normal. Ordinary, hindi sila mayaman o kung ano magarbo. Normal lang po, ordinary lang silang tao. After my return from my trek, pagkabalik ni Jesus Christ sa kanyang paglalakbay, we have settled down, we are a happily married couple. Diba, pag-uwi ni Jesus Christ galing sa mga travels niya, sa mga trainings na ginawa niya rin din dun sa part ng North of India, sa may Himalayas, umuwi siya, nagpakasal silang dalawa ni Mary at sila nga po ay happily married couple. Even though we were older than most newlyweds. Kahit daw po sila ay medyo may edad na kaysa sa mga taong bagong kasal. Kasi yung sa part ng lugar ni Jesus Christ back then, dapat pag kinakasal ka doon ay bata pa. Sila lang daw po yung kinasal ng medyo may edad na more than 20 plus na. Kasi sa lugar nila, Jerusalem ba? Ganun, no? Na dapat at the age of mga teens pa lang, kinakasal ka na. Sobrang bata, no? And anyway, for we are in our late 20s when we married. O, diba? Late 20s na sila kinasal, maring 25, 26, ganyan. Diba? So, kung isipin mo, sa atin, pag kinasal ka ng mga 15, 16, 17 sa Pilipinas, parang, bata naman yan, kinasal na agad. Yun yung unang panahon niya na pala talaga. Yan, no? Pero sila Jesus Christ ngayon niya, may edad na.
sila kinasal. May edad na ba yung 25, 26 ka nun? Hindi naman, di ba? Bata pa nga yun. And anyway, as my awakening came upon us, I was 30 years old. Yan, may idea na tayo. Nung na-awaken si Jesus Christ, yung nagkaroon siya ng Christ consciousness, nung nabindisyonan siya, tapos pumunta siya dun sa tagubat, di ba, sa nature, hindi sa disyerto doon siya nagstay, 30 years old po siya. And this was considered too old to have children. So, nung panahon pala, kapag 30 years old ka na, consider as sobrang tanda mo na para magkaroon ng anak. Pero alam niyo ba, meron akong mga kilala sa Japan. At the age of 39, saka nagkaanak. Kasi hindi talaga sila naganak muna. Ganun. At talaga nagkaanak. O, yung babae, sila. Galing nga eh. Kaya talaga. As long as, talaga, aware ka, magandang katawan mo, maayos ka, pwede talaga eh. Kasi our body is supposed to be built like that. Forever young. Ayan. Okay, anyway, after that, people began reproducing at a very young age in that time and place. But I will save the specifics of that installment for a little later. So, after daw po nun, ay yung mga tao ay nag-umpisa na mag-reproduce ng mga very young age at that time sa lugar nila na yon. Pero sa kanilang daw ipapapaliwanag ni Jesus Christ yung mga specifics tungkol sa mga nangyari yon later on sa teaching. So yun po, actually medyo may lang ngayong araw na to ang ating ipapaliwanag about sa teaching kasi nagtapos na agad teaching dito. Yung maging next topic naman po natin sa next na vlog ay tungkol po sa translating the message. Pero ganun pa man, siyempre hindi lang natin basta tatapusin na hanggang dito lang. Meron po kong ibibigay na paliwanag sa inyo at medyo nakakatawa pagdating sa ego. Kung ano bang gagawin ni ego para meron kayong idea. Ganito siya. Ang ego kasi natin, ang ginagawa nito ay parang may nagsasalita sa'yo na sige, kain ka ng ganyan, masasarap na pagkain. Sige, kain ka lang, maganda yan. Ayos yan. Sige, pwerasahin mo yung sarili mo kasi no pain, no gain. Sige, gawa mo lang. Sige lang, tuloy mo lang. Yung mga sakit na yan, maayos din yan. Sige, magsakripisyo ka muna. Mag-sacrifice ka lang. Makikita mo rin yung bunga ng lahat na nangyari sa buhay mo. Tiis ka lang. Sige, tiis lang. Hayaan mo lang. Tiis. Huwag mong pansinin kung mga sinasabi ng tao. Tiis ka lang. Huwag mong pakialaman yung nararamdaman mo. Sige, tignan mo lang. Diretso ka lang. Ganyan. Kahit hirap na hirap ka na, sige, tuloy ka lang. Ganyan. Diba? Sipag at tiyaga lang yan. Yan. Yung laging sinasabi ni ego. Okay? Kaya, bang ginagawa mo yung ganyan mga bagay? Siyempre, kain ka, tulog, trabaho ulit, diretso na naman. Tapos, dumating na sa point na nagkakasakit ka na. Yung parang, pag kumain ka kasi ng kung anong klaseng pagkain, parang ang unang nangyari dyan kasi, parang nagkakaroon ka ng phlegm dito. So, pag hindi mo kasi nilabas yan, magbibuild yan ng something dito inside, or kung nilunok mo man yon at hindi mo na-CR o nailabas, for sure may mangyayari dyan sa loob mo. Mag-start into like acidic type, may parang something na umaangat sa'yo dyan, at hindi mo maintindihan, parang minsan hindi ka mapakali, kaya ka nagkakaroon ng stress, bigla ka nagagalit, na parang wala, nangyari sa'yo, ganyan. Kaya minsan po, kung mapapansin nyo lang sana, sa loob ng isang araw kapag hindi ka nakapagbawas, pansinin mo ano nangyari sa'yo. Mag-umpisa sa baba yan, sa may likod mo. Kasi nandun na bare, yung dumi. May acid kasi, poison na yung yung dumi. Poison na yan So, aakit yan. Hindi mo nalabas ng buong isang araw Nalabas na yan. May parang umakit na sa'yo. Minsan nakakaramdam ka na parang lalagnatin. Yun. Alright? Siguro iba sa inyo nakaka-relate na. O maring iba sa inyo hindi pa nakaka-relate, pero okay lang. Obserbahan niyo po. Okay, itong sunod mangyayari. So, pag ikaw ay nagkakasakit na, umubo ka na, binabahing ka, ganyan, and then sasabihin ng iba, normal lang yan. Normal ako rin, ganyan Mawawala din yan, mga after 1 week o 2 weeks. Mawawala din, okay lang yan. Yan. Kaya hindi na nawala ng 2 weeks. Kinakabahan ka na ngayon, ay, iba na yan, yung nararamdaman mo. Magpa-check up ka na. Yan, di ba? Okay. So, pumunta ka naman sa doktor. Punta mo sa doktor, check up ka, sabi nila, ano nangyari sa'yo? Sabi mo si doktor, ganito, ganon. So, kukuha siya ng stethoscope. Ganon kanya. Inhale. Exhale. Isa pa. Ganon siya, di ba?
Yan. Tapos, sa likod. Okay, inhale. Exhale. Yan. Hindi ko alam kung talagang kine-check nila. Yan. Tapos sabihin nila, ano nangyari sa'yo? Kasi ito po, kumain ako ng ganito, gano'n. Tapos sinubo ko, itong matagal na po kasi dok yung ubot sipon ko. Ganun ba? Okay, sige, ito. Nisitahan kita. Inumin mo yan, gantong araw, bili ka ng gento, 2 times a day, gento. Okay? And pupunta ka ngayon sa Mercury Drugstore o kung saan mang drugstore para bumili ng gamot. So, pag nandun ka na, ano sunod na mangyari? Siyempre, bibili ka ng gamot. Ay, medyo mahal yung branded. Yung bibiling ko lang po yung generic. Generic pag binili mo, yung mas mababa pang brand, no? Para mapangulo tayo. Hindi kinuha mo na yung gamot. Okay. What do you think about sa gamot? Anong idea mo dyan? You don't have, sorry for the word, freaking idea kung anong meron sa gamot na to. Yan. Lahat ng gamot may side effect. Anong side effect niya? I don't know kung anong may side effect kasi it always varies different from the person. Basta ang awareness ko, ang side effect niyan, meron niyang i-build na panibagong sakit pagkatapos mo gumaling niya sa sakit na meron sa'yo. Kailan siya lalabas? Maybe 2 months, 3 months later. Bago. Siyempre, bakit? Siyempre, tignan mo. Pag merong gamot na ininom mo at gumaling ka na forever, malakas ka na, paano ang business ng doktor at ng Mercury Drugstore? Pumasok ba sa isipan niya yun? O never pumasok sa isipan niya. Yan. Bakit may pinapa-maintenance sa mga taong may sakit? Bakit hindi na gumaling? Bakit naging maintenance na siya? Pati hindi na naputol? It's supposed to be ang mindset ko. Kung iinom ka, kung magpapagaling ka, dapat kung gumaling ka na, stop na, wala na. Malakas na dapat ng katawan mo. Pero bakit kailangan mo ulit-ulitin? Pati hindi na puputol, ba't tuloy pa rin? So why? What's the hidden about it? Money, baby. It's about the money, baby. Ganun lang po. Kahit ganun din sa mga restaurant. Tingnan po yung mga restaurant, mga pagkain nila. Once nakain mo, kahit once lang talaga, isang beses mo lang nakain yung pagkain nila, babalik at babalikan mo yan. Meron kasing chemical na nakalagay doon. Hindi mo alam kung anong chemical na yun. Hindi ko rin kailangan sabihin kung ano yun. Yung chemical na yun. Kahit isang beses lang, matikman mo lang yun. Tapos pag nakalimutan mo na, hindi ka kumain nun, 2 months, 3 months later, iinit ang ulo mo, hindi ka mapakali, bakit kaya? Parang nagkakaroon ka ng cravings, ba't kaya ganun? Pero pag naamoy mo ulit, ito pala yun. Nung nakain mo, masaya ka na ulit. Yun siya. That's the setup. Okay? Parang hindi mo alam dun sa cravings na yun, sa chemical na nilagay dun sa pagkain na yun, pag pumasok sa'yo, anong mangyayari ulit? Magbibuild ng panibagong sakit. So, pag nag-build ulit ng panibagong sakit, pupunta ako ulit sa doktor. Siyempre, ano bang doktor? Na program lang naman din sila, na pag-aralan naman nila, na they have to give a reseta, gamot, ganun lang naman. Nalunasan lang kung ano yung naging bunga ng sakit mo, hindi ang root cause. Now, so punta ko ulit sa Mercury Drugstore, sabihin natin, ganito, ganon, bili ka ulit, and then, pag dumating yung time na meron kang isang unique at bagong sakit na hindi pa nadidiscover, siyempre, big chance na naman yun sa mga pharmaceutical company. They're going to create an experiment, another medicine na sila lang ang nakagawa. Ang taas na naman ng stocks nila yan. Laki na naman ng pera nila kasi sila ang nakagawa nun. Sila lang ang meron nun. Ang taas ang presyo ng gamot kasi hindi pa talamak sa buong mundo. Yun. So, everything is what? Business, baby. It's about money, baby. Yeah. Anyway, so ito yung pinaka-point ko dyan kay ego, di ba? Kasi yung mga sinasabi din ni ego yan, may mga times na sinasabi yung spirit sa'yo pero hindi ka nakikinig dahil hindi mo naintindihan kung paano pakinggan ang spirit mo. Hindi mo naintindihan. Kasi pag sobrang ingay nito, pag sobrang sakit ng katawan mo, hindi mo maririnig ang spirit mo. Kasi ang ingay ng ego, ang daming sinasabi pag may lagnat ka, may sakit ka, ang gulo, mainitin ang ulo mo, hindi siya mapakali, naiingayan ka, ba't ganun? Yun siya. Wala kang peace kapag ikaw may sakit. For sure, ako dyan. Dahil naranasan ko yan. 100%. Walang duda. It's profound. Okay? So, ito yung mangyayari. Pag dumating na sa point na nandun ka na sa hospital, dumating na sa point na kailangan ka na dalhin sa emergency, alam mo, anong gagawin ni ego? Ito siya. Kapag alam ng ego na nalalapit na siyang mamatay, nalalabi na ang panahon, nabibilang na yung oras na kaya niyang ibuhay dyan sa katawan mo, ito yung gagawin niya.
Sisisihin niya ang katawan mo. Sisisihin ka niya. Anong sasabihin niya? Yan kasi, hindi ka nakinig. Yan kasi, kain ka ng ginto. Sinabi na ngang bawal, kain ka ng kain. Yan kasi, ang kulit mo. Yan kasi, pinwersa mo. Yan kasi, inabuso mo ang katawan mo. Di ba ang galing? Kasi ito pa, tingnan niyo. Ba't ko nasasabing ganito? Dahil, kung kilala niyo po si Doc Atoy, ang ganda ng mga paliwanag ni Doc Atoy talaga, lalo na sa mga tubig, ganito, ganun, ba't importante yung tubig, yan. Tapos, sabi niya, pag may taong dinala na sa emergency, na ang inisip kasi ng tao, dahil may pera nga siya, marami siyang pera, ang doktor ang Diyos, na siya ang magpapagaling sa kanya, o operahan siya. Ganyan. So, pag-opera sa loob, pag lumabas yung yung nag-opera sa kanya, and then, tatanungin kung sino man yun, nasabihin nila na, kamusta Dok yung anak ko, yung gento-gento gano'n, sabihin natin yung pamangkin ko, yung tatay ko, etc. Hindi biglang hahawakan ka ng doktor dito. Huli ka dito. Sabihin niya, ipasa Diyos po natin, magdasal po tayo. Kita mo? Last resort ay Diyos pa rin. Ang source. Right? Guys, kapag na-worn out na ang katawan mo, saka mo lang talaga maririnig o marirealize na dapat nag-focus ka na dati pa sa source. Okay po? Nakukuha po ba natin? Pero ito ang good news. Hindi mo kailangang umabot na na-worn out na yung katawan mo saka ka humingi ng tulong. The more na masaya ka, the more na at peace ka, the more na loving ka, the more na nag-enjoy ka, the more na feel good ka, lalo ka magpasalamat at i-invite mo sila. Ang source, doon ka mas lalong humiling kapag ikaw ay masaya kasi doon sila mas makakapagbigay sa'yo ng matinding energy from law of attraction, universe, o kung ano man. Bakit? Kasi hindi makitid ang isip mo, bukas ka. Bukas na bukas. Ayun mga kapatid at mga kasim like-minded, kamusta po? May bago na naman ba tayo nakitang o naunawaang impormasyon dito sa binahagi ko? Another aha ba na, ganun ba yun? It makes sense ba? O it doesn't make sense at all? I don't know. It's up to you. Kayo na po ang mag-decide niyan sa sarili. So once again, ganito lang po muna ulit ang ibabahagi ko sa inyo. Comment down below kung ano po ang natutunan natin, nung na-realize natin, and also wag po natin kalimutan, o please lang po, i-like natin content na to, and also i-share din po natin sa Facebook nyo, sa TikTok o kung saan man, o sa Messenger, para dumami ang tao makalam po ng ganitong klaseng impormasyon, para tayo'y lahat lumiwanag at gumaan at magkaroon pa ng peace sa ating buhay. Once again, my name is Rudy Glaserna. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi and God bless us all wherever we are. Thank you po. Thank you, thank you, thank you.